Marami ang nagtatanong kung ano ba ang mga gamot na libre sa PhilHealth dito sa bagong Yakap PhilHealth Program. Iisa-isahin natin sa video na ito. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. Sa dulo ng video na ito, ituturo ko kung saan ninyo makikita ang PDF file ng listahan ng mga gamot na libre sa PhilHealth para ma-check ninyo every time na kailangan ninyo. So ito na yung mga listahan ng mga libreng gamot under sa PhilHealth Yakap Program na bago ngayong August 2025. So mas pinadami na, nasa 75 na yung libreng gamot. So una, yung sa anti-infectious kabilang ang albendazole, amoxicillin, azithromycin, cefixime. So hindi ko sure kung tama lahat ng pronunciation ko sa mga medicines na to kasi hindi ako familiar sa iba. Cefuroxime, ciprofloxacin, clarithromycin, clindamycin, clotrimazole, cloxacillin, coamoxiclav, cotrimoxazole, doxycycline, erythromycin, fluconazole, ketoconazole, mebendazole, metronidazole, nitrofurantoin, oseltamivir, tobramycin. So libre din ang para sa antithrombotics na clopidogrel at aspirin. Tapos sa anti-asthma and COPD, yung budesonide, formoterol. So sure ko yung mga nangangailangan ng mga gamot na to, familiar po kayo dito. So fluticasone plus salmeterol, epratropium, montelukast, prednisone, salbutamol, epratropium, salbutamol, tiotropium. Libre din yung para sa mga supportive or other therapy, kabilang ang aluminum hydroxide plus magnesium hydroxide, butamirate, selecosib, cetirizine, colchicine, chlorpheniramine, diphenhydramine, ferrous salt, iron preparations, folic acid plus iron ferrous, ibuprofen, libre din, lagundi, loratadine or loratadine, mefenamic acid, naproxen, omeprazole, oral rehydration salt, so pati pala ORS libre din, paracetamol at saka zinc. Wow, ang galing, libre kabilang ang ibuprofen at paracetamol, mefenamic din. So mga pain reliever, madalas ginagamit yan natin. Libre din yung sa anti-diabetics na dapagliflozin, glycoside, metformin. Kabilang din sa ang anti-dyslipidemia na atorvastatin, fenofibrate, rosuvastatin, simvastatin. So lalo na yung sa mga may maintenance, no, sobrang laking tulong ng mga libreng gamot na to. So tapos, kabilang din ang anti-hypertensive and cardiology, yung amlodipine, atenolol, captopril. So yan, para sa mga high blood pressure, di ba? Sa mga hypertension, napaka-importante, lalo na sobrang mahal ng mga gamot na yan. Tulad ng mama ko, so maraming maintenance, nasa 4,000 yung bawat buwan ng mama ko. So, captopril, clonidine, deltaiazem, enalapril, hydrochlorothiazide. Tapos, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, losartan, methyl-dopa, metoprolol, tamsulosin, telmisartan plus hydrochlorothiazide, valsartan, tapos valsartan plus hydrochlorothiazide. Tapos, yung number 75 na pang-last na libre under PhilHealth Yakap ay ang sa nervous system yung gabapentin. So ayan. So sana nakatulong sa inyo ang video na to para po doon sa mga nagtatanong. So saan ito makikita? So pwede kayong mag-take ng screenshot dito sa video natin para for your own reference. Pero para sa mga gustong hanapin kung saan ito makikita para ma-sure na legit ba ito. So, ituturo ko sa inyo kung saan ito makikita. So, nasa website po ito ng PhilHealth. So, bali, punta kayo ng inyong Google. I-search niyo itong PhilHealth Circular
search niyo itong PhilHealth Circular 2025. Search ninyo yan, tapos makikita ninyo itong Circulars 2025, i-click po ninyo yan. So, para to dun sa mga naghahanap ng listahan kung yung legit. So, nandito, i-click ninyo itong nationwide implementation of PhilHealth Guaranteed and Accessible. So, published July 30, 2025 yan. So, i-click niyo yan. Tapos, sa pinakadulo ng circular na to, nandun yung listahan ng gamot list. Yung libreng, yung binasa natin kanina. So, dito makikita, under sa PC PhilHealth Circular 2025-0013.pdf. Ayan, nandito sa pinakadulo. Nasa page 14. Tapos, sa page 15 hanggang sa pataas na ng mga pages, yan yung mga details para dun sa mga, importante to para doon sa mga Yakap Clinic facility na accredited. Kasi ito yung magiging basehan nila ng mga fixed fee. Bali, itong fixed fee dito na nakasulat, bali ito yung babayaran sa kanila ng gobyerno. Tapos, hindi lang, halimbawa, itong amlodipine, so, merong dalawang klase, so, depende kung ano yung niresita nila sa pasyente, yan, kung ano yung hiningi ng pasyente doon sa mga accredited pharmacy, or yung tinatawag na Yakap Clinics, so, ito yung basihan nila ng presyo. Ayan, so, sa amoxicillin, no, merong 4 to, ayan. So, iba't ibang presyo. So, para naman sa atin, dahil yung mga mamamayan na mag-avail, ito lang yung importante sa atin na malaman kung libre ba yung gamot na kailangan natin. Ayan. So, para naman sa kompletong detalye, sa iba pang detalye, so nasa YouTube channel po natin yung kung saan yung mga accredited na PhilHealth Yakap Clinics. Tapos, next next ko pa pala na video gagawin yan. Tapos, yung na-upload ko is kung tama, yung mga accredited clinics, meron na tayong video niyan. Tapos, may video na rin tayo kung paano mag-register sa eGovPH para sa mapipili mo na Yakap Clinic. So, don't forget to click the subscribe button para palaging updated sa ating mga panibagong videos. Lalo na kung ikaw ay interesado kung paano gamitin ang PhilHealth Yakap program.